Malamig ang hangin nang sumampa ako sa lumang jeep na maghahatid sa akin sa isang liblib na bahagi ng Negros. Tahimik ang paligid, tanging ugong lang ng makina at malalalim na buntong hininga ng mga kasakay ko ang maririnig. Ang iba'y halatang sanay na sa biyahe, habang ako na may hindi mapakali. Hindi dahil sa takot sa lugar, kundi sa misteryong bumabalot sa hasyendang pupuntahan ko. Matagal na akong naghahanap ng trabaho at sa wakas, isang kakilala ang nagrekomenda sa akin bilang tagapangalaga ng isang malaking hasyenda sa probinsya. Wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa akin roon, pero ang sabi nila, malaki ang sahod at libre ang tirahan. Sino ba naman ang tatanggi sa ganitong oportunidad? Ngunit may kakaibang tono ang babala ng ilan sa mga nakakaalam ng lugar. Tila may itinatagong lihim ang hasyendang ito. Habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, pakiramdam ko'y palayo rin kami sa mundo. Unti-unting nawawala ang signal ng cellphone at ang kalsada'y naging mas masukal, mas madilim. Ilang beses akong napatingin sa matandang lalaking katabi ko. May kung anong lungkot at pangamba sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa malawak na tubuhan sa gilid ng daan. Sigurado ka bang dito ka magtatrabaho? Mahina niyang tanong, halos bulong na lang sa ingay ng makina. Tumango ako. Oo ho, bakit ho? Hindi siya sumagot agad. Napalunok siya, tila nag-aalangan bago muling nagsalita. Basta, ingat ka. Huwag kang masyadong maglalakad mag-isa kapag lumalim na ang gabi. Napakunot ang noo ko. Bago pa ako makapagtanong ulit, biglang tumigil ang jeep. Dito na tayo iho, sabi ng driver. Bumaba ako at sa unang tingin pa lang, ramdam ko na ang bigat ng hangin sa paligid. Tahimik ang hasyenda, masyadong tahimik para sa isang malaking lupain na may mga manggagawa. Ang mga kubo sa gilid ay tila matagal nang hindi nagagalaw. At ang malalawak na taniman ng tubo ay parang nagmamasid sa akin. Isang lalaking may matapang na itsura ang sumalubong sa akin. Ikaw ba ang bagong tauhan? Tanong niya. Malamig ang boses. Opo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sumunod ka sa akin. Habang naglalakad kami papunta sa barracks na tutuluyan ko, napansin ko ang ilang anino sa likod ng mga puno. O baka guni-guni ko lang. Masyado nang madilim at pagod na rin ako sa biyahe. Ngunit sa bawat hakbang ko, hindi ko maiwasang maramdaman na may nakatingin sa akin. Maya-maya, napansin kong nakatuon ang tingin ng ibang manggagawa sa akin. Pero wala ni isa ang bumabati. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na may mga kasama ako o mas matakot dahil parang may hindi sila sinasabi. At doon ko lang napagtanto, bakit parang walang buhay ang mga mata nila. Itutuloy, tahimik akong sumunod sa lalaking naghatid sa akin sa barracks. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin, parang may bumabalot na malamig na presensya sa buong lugar. Kahit may ilang ilaw sa paligid, parang hindi nito kayang itaboy ang dilim na bumabalot sa hasyenda. Pagdating namin sa barracks, isang lumang bahay na gawa sa kahoy ang tumambad sa akin. Naroon ang ilan sa mga trabahador, nakaupo sa mahabang bangko, pero wala ni isa ang ngumiti o bumati. Tahimik lang silang nakatingin sa akin, para bang sinusuri kung sino ako at kung ano ang pakay ko rito. Dito ka na muna, bukas maaga tayong magsisimula sa trabaho, malamig na sabi ng lalaking naghatid sa akin bago tumalikod at nawala sa dilim. Pumasok ako sa loob, may ilang papag na yari sa kawayan at sa isang sulok may lumang kahon na mukhang pinaglalagyan ng gamit ng mga dating nakatira rito. Pinili kong umupo muna at pagmasdan ang paligid. Tahimik pa rin ang mga kasama ko sa barracks. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na may maputing buhok at kulubot na balat, ang sa wakas ay nagsalita. Baguhan ka, ano? Tumango ako. Oo, kayo po, matagal na rito. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Oo, matagal na. Pero marami nang dumaan dito, maraming hindi nagtagal. Napakunot ang noo ko. Bakit ho? Umalis sila? Saglit siyang tumahimik bago dahan-dahang umiling. Hindi. Basta na lang silang nawala. Nalaglag ang puso ko sa kaba. Hindi ko alam kung tinatakot lang niya ako o may mas malalim pang ibig sabihin ang kanyang sinabi. Sinubukan kong ngumiti para itago ang kaba ko. Baka ho nagdesisyon lang silang umalis. Ngumisi siya, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Parang may lungkot at babala sa kanyang mga mata. Sana nga. Bago pa ako makapagtanong ulit, bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok.
Mataas siya, payat, at may matalim na tingin. Lumapit siya sa isang papag at naupo. Hindi man lang kami tiningnan. Walang nagsalita. Kahit ang matandang lalaki ay yumuko na lang at tumahimik. Pakiramdam ko ay lalo pang bumigat ang hangin. Parang may hindi sinasabi ang mga tao rito. Parang may lihim silang pilit na iniiwasang pag-usapan. Nagpasya akong humiga at ipikit ang mga mata. Pero kahit anong pilit kong matulog, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng matanda. Marami nang nawala. At habang nakahiga ako, may narinig akong mahihinang yabag sa labas ng barracks. Mga yabag na hindi parang sa tao. Itutuloy, pinilit kong hindi pansinin ang mahihinang yabag sa labas ng barracks. Baka isa lang sa mga trabahador na nag-iikot o baka isang hayop na napadpad sa paligid. Pero habang pinakikiramdaman ko ito, napansin kong hindi ito basta normal na hakbang. Parang may kung anong gumagapang, mabagal at mabigat, na parang sinasadya ang bawat kilos. Dahan-dahan akong tumagilid at sinubukang sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Madilim sa labas, pero sa liwanag ng buwan, may anino akong naaninag sa gilid ng tubuhan. Hindi ko maaninag ng buo, pero halata ang kakaibang hugis nito. Hindi pangkaraniwang tao, masyadong payat pero mahaba ang galaw. Parang hindi natural ang kilos. Biglang bumalik sa isip ko ang babala ng matanda. Marami nang nawala. Bumalik ako sa higaan at pinilit ang sarili na huwag magpanik. Pero kita ko rin na hindi lang ako ang nakarinig sa mga yabag. Ang ilan sa mga kasamahan ko sa barracks, kahit pa nakapikit, halatang gising at gising din ang takot sa kanilang katawan. Maya-maya, biglang may dumaan na anino sa mismong tapat ng bintana. Isang saglit lang, pero sapat para makita ko ang mahahabang daliri at matalim na kuko nito. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ang nasa labas. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong lumabas para tingnan o magdasal na lang na hindi ito pumasok. At sa katahimikan ng gabi, isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako nag-iisa rito at hindi tao ang kasama namin sa hasyendang ito. Itutuloy, nakahiga ako hindi makagalaw. Pakiramdam ko kahit anong ingay o maling galaw ay makakatawag ng pansin sa kung anumang nasa labas ng barracks. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang ang anino sa labas ay dahan-dahang gumalaw, nagmamasid. Maya-maya, narinig ko ang marahang kaluskos sa dingding, tila may matatalas na kuko na dumadaplis sa kahoy. Napapikit ako, umaasang lilipas na lang ito, pero naramdaman ko ang malamig na hangin nang bahagyang bumukas ang lumang bintana sa gilid. May mahina akong narinig, hindi ordinaryong paghinga, hindi rin huni ng hayop. Parang mabigat at malalim na ungol, isang tunog na hindi dapat nagmumula sa isang normal na nilalang. Mula sa kabila ng silid, biglang gumalaw ang matandang lalaki. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa aming lahat, saka mahina pero mariing bumulong. Huwag kayong gagalaw, huwag kayong lalabas. Ang bigat ng kanyang tinig ay parang babala, pero ang mas nakakatakot ay ang mukha ng iba pang trabahador. Takot na takot sila, halos hindi makahinga. Biglang bumagsak ang isang sako sa labas, parang sinadyang ihulog. Napapitlag kami, pero walang kumilos. Mas lumakas ang kaluskos hanggang sa marinig namin ang dahan-dahang paghawak sa pintuan, waring sinusubukang buksan ito mula sa labas. Hindi ko na alam kung mas matatakot ako sa katahimikan o sa kasunod na mangyayari. At bago ko pa maisip kung ano ang dapat kong gawin, isang matinis at hindi pangkaraniwang tunog ang pumuno sa buong paligid, isang halakhak na malamig, mahaba at hindi pang tao. Itutuloy, naninindig ang balahibo ko sa halakhak na umalingaw-ngaw sa paligid. Mahaba, malamig at parabang nang aasar, hindi ito tunog ng isang taong natutuwa, kundi ng isang nilalang na nasisiyahan sa takot na nararamdaman namin. Walang gumalaw sa barracks, kahit ang matandang lalaki na kanina'y nagbabala sa amin ay nanatiling nakayuko, nakapikit at tila nagdarasal ng mahina. Narinig ko ang mabilis at mababaw na paghinga ng ibang kasama ko, pero walang nagsalita. Sa labas biglang may bumagsak na mabigat, parang katawan na sumalpok sa lupa. Kasunod nito, may mabilis na yapak na dumaan sa paligid ng barracks, paikot-ikot, parang may hinahanap. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang hindi ko ito nakikita o ang tiyak kong naroroon ito sa labas. At saka ako napansin, wala na ang lalaking pumasok sa barracks kanina,
Yung matangkad at matulis ang tingin. Napalingon ako sa papag kung saan siya nakaupo kanina. Walang tao roon, wala ring ingay ng pagbukas ng pinto o hakbang ng taong lumabas. Para bang nawala lang siya nang walang kahit anong tunog, biglang nagsalita ang matandang lalaki, mahina pero mariin. May nakapasok. Napatingin ako sa kanya pero hindi siya tumingin pabalik. Nanatili lang siyang nakayuko, nanginginig ang kamay na nakahawak sa lumang rosaryo. Anong ibig niyong sabihin? Bulong ko, takot na takot na. Hindi siya sumagot. Pero sa gilid ng paningin ko, may napansin akong anino. Hindi sa labas, kundi sa mismong sulok ng barracks. Dahan-dahan kong inikot ang aking tingin at doon ko nakita. Nakatayo sa malalim na anino ng silid ang isang figura. Matangkad, payat at hindi gumagalaw. Pero ang pinaka nakakapangilabot ay ang mga mata nito. Hindi ito mata ng tao. Napasinghap ako pero bago pa ako makasigaw, lumapit ito sa akin. Itutuloy, tumigil ang paghinga ko nang makita ko ang figura sa dilim. Mata nito'y hindi normal. Sobrang liwanag sa gitna ng dilim, parang apoy na bumabalot sa isang malamig na katawan. Hindi ito gumagalaw, pero alam kong alam nitong gising ako, alam nitong nakikita ko siya. Napaatras ako sa papag, pilit na iniiwas ang tingin, pero naramdaman kong papalapit ito. Ang hangin sa paligid ay lumamig ng husto at tila may pumipigil sa akin para gumalaw. Gusto kong sumigaw, tumakbo, pero parang nakapako ang katawan ko sa kama. Biglang may malakas na tunog sa labas. Isang sigaw, halong takot at sakit. Sa isang iglap na wala ang figura sa harapan ko. At ang ibang trabahador ay nagsitayo, gising na gising sa takot. May dinukot, sigaw ng isa. Dali-dali kaming tumakbo palabas. Sa tapat ng barracks, sa ilalim ng maputlang ilaw, nakita namin ang isang lalaking nakalugmok sa lupa. Nangingisay. Isa ito sa mga trabahador. Nanginginig ang kanyang katawan, parang may gumapang sa loob ng kanyang balat, at ang kanyang mga mata, parehong maputi, walang malay, pero may kung anong gumagalaw sa ilalim ng mga talukap. Nagkatinginan kami ng matandang lalaki. Huli na, bulong niya, mahina pero puno ng lungkot. Anong huli na? Tanong ko, pero bago siya makasagot, bumukas ang bibig ng lalaking nasa lupa. Hindi para magsalita, kundi para tumawa. Malamig, mahaba, parehong halakhak na narinig namin kanina. Napatakbo ako paatras, pero sa gilid ng paningin ko, may napansin akong anino. Doon sa gilid ng tubuhan, nakatayo ang lalaking nawala sa barracks kanina. Ngunit hindi na siya tao, at sa isang iglap kumindat siya sa akin. At tumakbo pabalik sa dilim. Itutuloy. Tumakbo ako pabalik sa barracks, habol ang hininga, habang ang iba pang trabahador ay mabilis na nagpulasan, papasok. Hindi na namin inalam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Alam namin na ang lalaking nasa lupa ay hindi na siya. At ang lalaking nawala, isa siyang sagot na mas mabuti nang hindi namin nalaman. Sa loob, tahimik kaming nagtipon ni hindi makapag-usap ng maayos. Ang matandang lalaki lang ang patuloy na nakayuko, mahigpit na hawak ang rosaryo. Alam niyang tapos na ang gabing ito, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na kami. Bukas, umalis ka na, mahina niyang sabi sa akin. Napatingin ako sa kanya, gustong magtanong, pero hindi ko na nagawa. Alam kong tama siya. Kung hindi ako aalis, baka ako na ang susunod na mawala. Lumipas ang natitirang oras ng gabi sa katahimikan. Wala nang kaluskos sa labas, wala nang halakhak. Pero alam kong hindi ibig sabihin nito ay wala na sila. Pagdating ng umaga, hindi na ako naghintay. Kinuha ko ang maliit kong bag ni hindi na ako nagpaalam sa iba. Ang ilan ay bahagyang tumango, pero wala nang sinabi pa. Habang naglalakad ako palabas ng hasyenda, hindi ko maiwasang lingunin ang barracks, ang tubuhan, ang buong lugar. Napansin kong parang walang nagbago, walang bakas ng nangyari kagabi. Tahimik pa rin ang paligid, parang isang ordinaryong umaga lang. Pero alam kong may isang bagay na hindi ko na mababago. Bago ko tuluyang iwan ang hasyenda, may narinig akong isang tinig sa likod ko. Mahina lang, halos bulong. Balik ka ha, napalingon ako. Walang tao, walang kahit ano. Pero sa gilid ng tubuhan, sa mismong lugar kung saan nawala ang lalaking iyon, may gumalaw. Hindi ko na hinintay pang malaman kung ano iyon. Humakbang ako palayo nang hindi lumilingon muli. At mula noon, hindi ko na muling binalikan ang lugar na iyon.